Welcome to our third vlog, Dreamer Travel. And now, here's your guide, tips, and hacks when you're going to Taiwan. First tip is agahan niyong pumunta sa Naiya International Airport. Kasi napakahaba ng pila. Lalo na guys sa immigration, sobrang haba ng pila. Make sure that your complete documents, like boarding pass, passport, ticket, itinerary, bookings, and other documents like sa amin, marriage certificate ang hinanap. And guys, wag niyong ipahalatang kinakabahan kayo. Isang tanong, isang sagot lang. And make sure din nakabisado niyo kung saan kayo mag-i-stay sa Taiwan. At sa mga lugar na gagalaan niyo. Ipa-flash ko nga pala yung mga sample itinerary namin and other documents na mga dapat i-print at photocopy. Ito nga pala yung buong itinerary namin. Kapag gusto niyo ng template, feel free to message me. And then ito yung mga kailangan i-print. Tong itinerary receipt, travel bookings, hotel accommodation, marriage certificate kung kasama mo yung asawa mo, COE and company ID kapag employed ka, bank statement, business permit or DTI sa mga may business, and affidavit of support and guarantee kung may sponsor ka or unemployed ka. And at this point, nasa Taiwan na tayo and 2 hours din po yung biyahe. And ito na, nakatapang na tayo sa Taiwan. Guys, kapag pupunta pala kayo dito ng December to March, magdala kayo ng madaming jacket nyo. Kasi guys, sobrang lamig. And make sure nyo rin na i-download ang Go Taipei Metro. Kasi ito yung tutulong sa inyo sa mga gala nyo. Guys, para di kayo maligaw. And ang first gala namin is sa Rainbow Street. Ang tips ko dito is agahan yung pumunta. Mga 6 AM ganon. Postikman nyo ang famous boba milk tea and xiaolongbao ng Xingfutang. Meron silang combo na 200 NTD, 6 pieces xiaolongbao and 16 ounce boba milk tea na ang matitikman nyo. Tapos guys, kapag finalo nyo sila sa IG, may libreng 2 pamaypay kayo. At mga sticker pala, tapos ipakita nyo lang na na-follow nyo na sila sa IG and then bibigyan nila kayo ng 2 pamaypay. And ito na yung order namin. Grabe yung dinosaur, bumubuga ng apoy. Eto kaya anong ibubuga nito? Char. Tas ito umupo lang kami sa gilid para kumain. Okay siya guys, masarap naman. I-rate natin to ng 3 out of 5. Tapos itong brown sugar boba milk tea nila is 3 out of 5 din. Na para bang vloggeries talaga siya. Tapos pumunta kami sa 7-Eleven Hello Kitty around Ximending. Tapos nung nakita ko na si Hello Kitty, tuwang-tuwa ako. Pasok tayo sa loob, tignan natin kung anong meron. Guys, ang cute ng 7-Eleven na to. Lalong-lalo na sa akin na fan ng Hello Kitty. Na para bang gusto ko siyang iuwi. Tapos yan guys, may upuan sila pag gusto nyo mag-dine in. Tapos sa loob guys, ang daming stuffed toys. Lahat ata ng Sanrio stuffed toys andun sa loob. Tapos ang ganda ng ceiling nila oh. Alam nyo ba guys, dati gustong gusto ko magkaroon ng kwarto na puro Hello Kitty. Tapos yung ceiling niya gantong-ganto din. Tapos meron din silang claw machine sa loob na pang budol. Grabe, naubos na yung 100 NTD ko, wala pa rin akong nakukuha. Grabe, sobrang cute, pero hindi talaga kami swerte sa ganito. Pasend naman ng tips paano basagin yung salamin. Charot. Ako, pag nandito pamangkin ko, baka ayaw na niyang lumabas. Tapos next stop namin is Red House. Ayan na, para bang vloggeries ulit. Tapos next destination na tayo. Pero bago yun, magsi-CR muna kami. Guys, tignan nyo yung CR nila. Parang katulad din sa Baguio, diba? Punta naman tayo sa Daan Park. How to get here? From Ximen Station Blue Line, go to Taipei Main Station, then switch to Red Line, and then ride MRT going to Daan Park. Tapos akyat kayo sa stairs. Tapos, eto na makikita nyo. Sobrang daming blooms ng flowers dito. Best month to go here? December to March. Yun kasi yung winter season nila. Sa mga nagtatanong pala kung may cherry blossom dito. Yes guys, marami silang cherry blossom dito. Lalo na sa bandang Tauchung at Nantou County. At guys, dito nga pala sa Daan Park, free entrance sila. Pwede kayong magdala ng sarili nyong food. Tapos marami silang chairs dito. Pwede kayong tumambay. Perfect din dito yung mga mahihilig mag-pictures. Tapos may konting animals din sila. Tapos yan, may nakita kaming squirrel. Pwede kayong makipaglaro or pakainin sila, wag nyo lang ibabag. Charot.
Pagkatapos niyan, punta naman tayo ng Taipei 101. Balik ulit kayo ng Daan Park Station, Red Line, then ride MRT ulit tapos 2 stops going to Taipei 101. Day 2 na tayo and this time we're going to Snow Mountain of Taiwan. Outfit check ni Inday. Sa mga nagtatanong pala kung may snow sa Taiwan, yes po meron. Pero bago kayo pumunta doon, check nyo muna yung weather. I-search nyo lang po sa Google or YouTube, Hehuanshan Weather CCTV. Make sure nyo lang na magdadala kayo ng gloves, boots, scarf, makapal na jacket, warmer earmuffs, tapos syempre ng kayakap. Pasintabi nga pala sa mga single dyan. And shout out to Kuya Dave Reg, nag-chat siya sa akin kung saan ko binook yung tour. And to answer that, dito po kami nag-book ng tour. Yung FB page nila, Travel Vibe Adventurescape. 1,900 NTD binayaran namin and sa peso asa 3,572 siya. And guys, no down payment siya. Yung payment niya after pa ng tour nyo at iwas scam talaga siya. And may 3 side trip pa siya. Tapos ayan, andito na naman tayo sa Rainbow Street para umaura na naman. Guys, 3:50 AM yan. Pumunta lang kami ng convenience store para mag-breakfast. Tapos yan, noodles na naman ang kinakain ni sir. Na kunwari nasasarapan pero pang vlog lang talaga. Guys, yung ganyang noodles, 39 NTD pala yan. Nasa 70 pesos sa atin. All goods na rin siya kasi madami naman. Tapos dito pala kami bumili sa Xinguang Wishingwang. Basta hindi ko mabasa. Tapos ang pick up time pala ng tour ay 5 AM to 6 AM sa may exit 6 Rainbow Street. Hanapin nyo lang yung Watson. Gagawa sila ng GC the night before kayo mag-tour. And yung nag-pick up pala sa amin ay si Mr. Hinbin. Chinese siya pero nakatira sa Taiwan. Shout out sa'yo my friend. Tapos andito kami sa Taichung Station para umihi. Guys, ang biyahe pala is 5 hours kasama na stopover. Sobrang tagal kaya matulog muna tayo. Yan, tulog-tulugan muna si Inday para madala sa snow. After 2 hours, nakarating na tayo sa first stopover natin para kumain. Nararamdaman ko na malapit na tayo pero 2 hours pa pala ang biyahe. Tapos dito pala kami nag-stopover sa Shengshan. Family Mart pala guys, di ko nakita agad. Kasama ko nga pala yung amo ko. 15 minutes lang pala yung break namin tapos tuloy ulit sa biyahe. And look guys, may cherry blossom. After 1.5 hour, eto na guys yung bubungad sa inyo. Tumatagos guys yung lamig sa bintana. Tapos ayan, may nakikita na akong snow. Tapos nga pala pinababa na kami ng driver namin na si Hinbin. Kasi para makapaglaro na daw kami ng niebe. At this place nga pala guys, wala palang internet connection dito, sobrang hina. Ang kailangan mo lang talaga dito is i-explore yung place. Nakaka-amaze guys. Guys, that time kinakabahan ako. Kasi nahihirapan akong huminga. What if dito ako namatay? Si OA. Tapos ito na, zero visibility, visibility, visibility. Basta yun guys, wala ako masyadong makita dyan. Tapos yan, ini-explain ni sir. Ano ba sinasabi mo dyan sir? Tapos ako kaway lang ng kaway. Habang papalapit na kami sa tuktok, madami na din kaming nadadaanan na snow. Kaya yan, naghawak na ako ng snow. Mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord. Hindi naman halata na sobrang happy ko, diba? And guys, 15 minutes nga pala kami naglakad. Tapos ito na guys. Tanan! Nakaka-amaze guys. Lalo na sa amin na first time makaranas ng snow. Sobrang sarap sa feeling. And mind you all guys, kumakapal talaga snow dito. Sayang nga at di siya masyadong makapal nung pumunta kami. Pero okay lang, masaya pa rin naman kami. Tignan nyo yan guys, sobrang kapal ng snow sa mga puno. At eto na ako, nag-start na ako maglaro sa snow. Na para bang bata. Naalala ko yung anak ko dyan, sabi ko dadalhin ko rin siya sa snow. Hintayin mo nak next travel namin abroad. Kasama ka na. And this time, kailangan ko nang mag-shoutout. Kasi ang vlog na to ay kapag nahagip ka ng camera, shoutout ka. Shoutout nga pala kay Maring Jessa Bernas na nagtitinda ng barbecue dyan sa may San Esteban, San Antonio. At sa asawa niya nagpapadingas ng uling. Naway maubos lagi ang paninda nyo. At sa best friend ko na si Kenneth Fontila na pumapasok lang sa work dahil may pogi siyang katrabaho. Sa kumpare namin na si Jason Reyason, guys, malapit na siyang makahanap ng true love niya dahil sa vlog ko. At ayan, si paring David naglalaro na ng niebe.
At syempre ako din, hindi ako papakabog. Tapos ayan, gumagawa ako ng snowman pero hindi ko kinaya kasi sobrang lamig sa kamay. Kaya ayan, binasag ko na lang. Ayan, napansin ko yung dala namin pagkain na parang puputok na kaya kinain na namin. Tapos ito ding Cheetos. Tapos ayan, shoutout kila kuya naglalakad, mga kababayan din sila. Tapos guys, ito nga pala yung restroom nila. Tapos shoutout din kila kuya. Tapos, smoke test lang kami ni paring Laybit. Naakala mo ang babango ng mga hininga. Guys, yung tinatayuan pala ni paring Laybit kapag nagsi 0 degrees, puno ng snow din dito. Kaya yan, pinapakita niya yung mga snow. Makalipas ng 2 hours, bababa na kami. And this time, magpapaalam na ako sa mga snow. Sana next time matry pa namin sa ibang lugar. After 30 minutes of driving ni Mr. Hinbin, andito na kami sa Kingjing Farm. At eto nga pala yung mga alaga nilang tupa. Kapag gusto nyo silang pakainin, may binibenta silang pakain. 90 NTD, so around 170 pesos. Since purita tayo, hindi kami bumili. Pero guys, mas try nyo yung goat hot milk chocolate nila. Masarap, promise. Lasang kambing. Tapos nakakita ko ng cherry blossom na pagod na magpa-impress sa mga tao. At nag-start na yung show. Ayan, tumatakbo na yung mga tupa kasi hinahabol sila ng Black Wolf ba yan? Basta kayo na mag-identify guys. Tapos nag-chat na si Mr. Hinbin sa GC namin. Hinahanap na kami. Lumagpas na kasi kami sa 30 minutes. Kaya ayan, magpapaalam na kami sa mga tupa. And ang next destination namin is Swiss Garden para kumain at magpicture. And we have 15 minutes only. At ang last stop natin ay Old England. Ito ang name ng place niya. Tapos, third day na tayo. Ang bilis, diba? Outfit check lang kami ni Sir Irinko. Ayan, na para bang nakatapak ng tae. Inulit pa talaga, no? At sa mga magtatanong pala kung saan kami nagstay, dito nga pala kami nagstay sa Sleepbox Hostel. 5 minutes walk lang siya from Seaman Station. Tara, pasok tayo. Ito nga pala yung room namin. Sa mga purita dyan, mararecommend ko ito sa inyo. Nga pala yung loob niya. May own CR and sink, may TV, may table na maliit, tapos sa baba ng hagdanan pwede ka maglagay ng mga sapatos. May sofa bed din siya. Kasya naman guys yung 3 dito. Ito naman yung loob ng CR. Malinis naman siya at may shower gel at shampoo. At may hot shower water din pala sila. Ito naman guys yung sofa bed nila. Pwede pa dito isang tao. At ito naman higaan nila. So far guys, hindi naman maingay. Ayan, na para bang walang bakas. Almost complete naman dito kahit maliit lang. May outlet din pala dito sa mahigaan. At lagayan din ng phone. Lapit din pala ito sa kilalang hotel dito sa Simending, itong Midtown Richardson. After 5 minutes walk, andito na tayo sa MRT Station Exit 4. Tawin mo ng pedestrian lane, andito naman yung MRT 6 kung saan malapit ang Rainbow Street. Tapos yan, baybayin mo lang. At andito na naman tayo sa pangmalakasang picturan, ang Rainbow Street. Eto na naman ang mga kababayan natin, umaaura na naman sila. Shout out nga pala sa inyo dyan. Habang naglalakad pala kami papunta sa kakainan namin, madami nag-aalok na mga tour ng mga Chinese. Madadaanan din pala ang mga bentahan ng souvenir pero hindi kami bumili. At sa mga bibili pala ng souvenir dyan, ito ang mararecommend ko sa inyo, si Mr. Ho. Mas mura siya compare sa iba. Dito nga pala kami kakain ng breakfast bago kami maggala. At ito daw pala yung OG sa Taiwan na kainan at umaga palang pinipilahan na. Tignan nyo naman, sobrang haba na kaagad ng pila. 6 AM pa lang yan. At eto na nga, pumila na kami. Eto pala yung mga siniserve nila. Ito yung famous soy milk king nila na para siyang mahabang donut. Dito nga pala tayo kakain guys sa Yonghe soy milk. Ang in-order pala namin ay bacon pancake at rice roll egg with pork. Husgahan na namin guys. Cheers! Masarap guys, must try. I-rate ko pala ito ng 5/5. Andito na pala tayo sa Brown Line MRT at pupunta tayo sa Taipei Zoo. After 30 minutes, andito na tayo sa Taipei Zoo at ang uunahin namin pupuntahan ay ang Maokong Gondola Cable Car.
Guys, hindi naman kayo malilito kung susundan nyo lang yung mga signage. Lahat ng dadaanan nyo dito may mga signage. Na-excite na pala akong makita yung panda, guys. Pag pupunta pala kayo dito sa Taipei Zoo, ihanda nyo yung paa nyo. Kasi sobrang laki ng zoo nila. Exit muna tayo at unahin natin ang Maokong Gondola Cable Car. Ang ticket pala dito, guys, ay ito para may idea kayo. 564 pesos per person, and guys, only ride na siya. Make sure nyo lang na i-keep yung ticket kasi yun lagi ang hinahanap nila. At ito, nakasakay na pala tayo. Tips, agahan yung pumunta dito mga 7 or 8 a.m. umalis na kayo sa hotel nyo. Kasi 9 a.m. ang bukas ng Maokong Gondola at Taipei Zoo. At guys, sobrang laki talaga nila. Kulang ang isang araw mo bago malibot ang zoo nila. Magdala din kayo guys ng madaming tubig at snacks nyo. Andito na pala tayo sa dulong station ng Maokong Gondola. At ang next stop natin ay Taipei Zoo na guys. Ang cutie ng panda. Ayan, nakasakay na tayo sa shuttle nila. 5 NTD only yung shuttle, so 10 pesos siya sa pesos. At ang unang gusto namin puntahan is yung mga penguin. Guys, ang cute pala ng shelter nila dito, as in. Tara, pasok na tayo sa loob. So, ayan nga pala si Sir David, excited na pumasok sa penguin house. Eto na guys, sobrang cute nila. Napapanood ko lang ito sa mga reels ko. At ayan, tinawagin namin anak ko kasi gusto niya rin talaga makakita ng penguin sa personal. Hayaan mo nak, malapit na. Tapos next naman namin itong black panda. Ang cute din ito guys, tingnan niyo, magpa-perform siya. O diba, ang galing. Next spot naman natin is yung mga tanim nila. Ang gaganda ng bloom guys, oh. And then meron din pala sila ditong elephant guys. Sobrang calm niya pagmasdan, di ba? Sobrang dami mong animals dito guys, pero hindi ko na nabinidyohan lahat kasi baka mag-memory full na yung storage ng phone ko. Meron din silang giraffe, zebra, camel, at ang exciting part na gustong gusto kong puntahan, ang panda. Eto guys, sobrang haba ng pila sa loob. Eto guys, naispatan ko na si Panda at hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Comment nyo nga guys kung anong ginagawa niya, please. Bumalik nga pala kami sa labas guys kasi chinek ko kung bumaba na yung panda. So yun, nakita ko yung panda, ang cute, kumakain na siya ng bamboo. Na starstruck ako dun sa sobrang cute niya. Na para bang gusto ko siyang iuwi tapos alagaan namin ang anak ko. Next nga pala namin pinuntahan guys yung mga unggoy. Tapos nakita ko yung amo nila, ito oh. Ang pogi pala ng amo nila guys. Tapos may nakita rin kaming buhaya guys. Pati ba naman dito sinusundan kami? Kala ko sa Pilipinas lang. Tapos ayan, may nakita na naman na akong monkey. Kasama na naman nila yung amo nila, ito oh. Ang pogi diba guys? Napaka-exotic. Kakaiba, rare, ganon. Tapos may koala din pala dito guys, ito oh. Cute din no? Tapos okay na guys, ito lang naman yung gusto kong makita eh. And bye Taipei Zoo, thank you! Pagtapos niya, nagpahinga lang kami, tapos pumunta ulit kami sa night market. At may nakita kami nagpa-perform guys. Eto oh, na para bang siyam yung buhay niya, diba? Sana all may lahing pusa. Ang kulit mo talaga kuya ha, ayan, ayan, ayan. Oh, ina naman ako. Di ka talaga titigil kuya, no? Ayan, ayan. Sabi ko sa'yo tumigil ka na eh. Oh, ilan na lang buhay mo. Bahala ka na nga dyan, alis na kami. At ayan, ginutom kami kay kuya, kaya kumain kami dito sa 365 Local Food of Taiwan. Eto nga pala yung menu nila guys. Basta lahat ng price niya times 1.8 lang. Tapos ito yung in-order ko, yung soup noodles nila. Yung tea egg nila. Tapos yan, kain lang kami ni Sir Erinko. Let's eat guys. Thank you Lord for the food. So far guys, masarap yung food nila. I-rate ko nga pala to ng 5 out of 5. Masarap siya, sobrang affordable lang sa mga vegetarian katulad namin. And next day na tayo. Eto guys, nasa Simending na naman kami para mag-breakfast. At titikman natin yung OG ni tatay na scallion pancake. At ito nga pala yung price niya guys. Sige tayo, mekos-mekos mo lang yan. Grabe dito guys, no? Matanda na pero masipag pa rin talaga magtrabaho.
Ang in-order pala namin guys is scallion pancake with bacon. 80 NTD siya, so mga around 160 pesos sa atin. Tapos tatanungin ka niya dyan kung spicy or not spicy. Okay. And yan What is guys, that? let's taste it. Scallion pancake. Mga scallion pancake. Init. Be careful. Init. How does it taste? Ayan, di na ako nakapagsalita sa sobrang init. Pero masarap siya guys. Tapos ayan, outfit check na naman kami ni Mr. Irinko. Tapos andito na pala kami sa pick-up point ng tour namin. At ang tour na to ay ito. Yelyu Shifen and Jufen. You can book via Klook, nasa 1,300 lang siya. And tips, kumuha kayo ng Klook discount sa mga content creator sa FB or TikTok para malas pa yung babayaran nyo. At ayan pala yung guide namin, isa siyang Chinese. Ang name niya pala ay Kate Xiao. Sobrang friendly niya guys at magaling din siyang magsalita ng English. This time guys, nasa Shifen Waterfall na pala tayo. At bago tayo makarating dun sa falls, kailangan muna natin tong lakarin. Ayan, video lang kami ng amo ko. Hello daw sabi niya sa inyo. Guys, pag magbubuk pala kayo ng tour, ganito yung mga kasama nyo. Puno kayo sa bus. At ayan na nga yung tour guide namin, dinidiscuss niya kung ano yung mga history dito while walking kami. At ayan na nga, nakita ko na yung falls guys. Ang ganda, kakaiba yung falls na ito kesa sa mga typical na falls. Kasi yung karaniwan talaga na falls is mataas. Unlike itong falls na ito, malapad. Ang tips ko dito guys is magdala kayo ng baon na damit. Kasi may times talaga na mababasa kayo. At langhapin nyo yung simoy ng hangin dito kasi sabi ng tour guide namin maganda daw sa katawan. Dahil maraming ayon ba yun? Basta singhotin nyo na lang. At ayan, babalik na kami sa may bus namin kasi 1 hour lang ang time namin dito. Guys, may nagtitinda rin pala ng mga foods dito. Pero kung vegetarian kayong traveler, magbaon na lang kayo guys. Meron ding souvenir pero hindi kami bumili. So kasi asa 100 na rin sa pesos. Dadaanan nyo rin pala itong hanging bridge na ito. Next stop naman namin ay ang Shifen Old Street. This time, ito na yung magpapalipad tayo ng lantern. Take your best shot here. Nagsusulat na pala kami dito ng gusto naming ilagay sa lantern. During travel, tinatanong na kaagad ng tour guide kung anong color pipiliin nyo para ma-advance booking doon sa store ng lantern. Ito pala yung guide ng color at price ng lantern. Tapos hinabol ko to. After magsulat, papaliparin na natin sa labas. At eto na nga, ready na kami magpalipad. Thank you Lord for this opportunity na makapagpalipad ng lantern dito sa Taiwan. Sobrang saya ng puso namin. Third stop ay ang Jufen na kung saan mabubusog ka sa mga free taste. Guys, bawat store dito may free taste kaya hindi ka magugutom. Etong hot tea nila na binebenta, may mild, mid and strong. At eto nga pala yung price niya, 1,200 NTD. So around 2,400 sa peso. Tinikman rin pala namin yung Taiwan bilo-bilo nila. Okay naman, lasang sabaw ng munggo na matamis tapos ang sahog yung mga nasa ibilo-bilo. Okay naman daw yung lasa, sabi ng amo ko. And ang last stop for this tour ay ang Yelyu Geo Park. Alam nyo ba guys, sobrang lucky daw namin kasi yung ibang nagtutour dito lagi daw umuulan at malakas ang hangin. Pero sa amin, sobrang init at kalmado ng dagat. Thank you Lord ulit kasi every time na gumagala kami, nagpe-pray ako na maganda ang weather para ma-explore namin ang place at pinagbigyan na naman kami ni Lord. Guys, tips ko ulit, bago kayo mag-travel sa place, tignan nyo muna ang weather para alam nyo kung ano yung mga dadalhin nyo like payong or jacket. At eto na nga, na-amaze ako sa color ng rocks nila. Hindi ko ma-explain pero ang ganda. Expect nyo rin pala na madaming tao lalo na pag weekend. And expect nyo rin na hindi lahat ng photo spot mapipicturean nyo. Mostly may photo bomber and kasama talaga siya pag nag-tour. At ang oras na binigay lang sa amin dito ay 1 hour and 45 minutes. At eto na nga, naglalakad na kami papunta sa may bus. Dahil malapit na yung time namin and guys, yung 1 hour and 45 minutes kulang talaga to explore the whole place. Pero kung gusto nyo mag-DIY, okay lang naman.
pero medyo malayo siya to Taipei. Around 5 p.m. nakarating na kami sa Ximending and nakita namin itong sikat na caricature artist at nagpa-drawing kami at ang cute kung paanong magbayad, tignan nyo. Okay, thank you. Ayan guys, dinadrawing niya na kami and 3 minutes makukuha nyo na siya. 'Di ba ang galing? At eto nga pala yung booth niya. And guys, sobrang lucky din namin kasi bihira lang siya magawi dito sa Ximending Night Market. Last night na namin dito sa Ximending pero natsyempohan namin siya. At ayan na guys, tapos na. Ang cute! Sheshe ate! At eto na guys, 'di ba ang cute? Lapit lang pala siya dito sa may Uniqlo. Paglabas nyo ng store ng Uniqlo, makikita nyo siya dito sa may gilid at ito ang store niya. Tanan! Sobrang cute, diba? Kuhang-kuha niya ba? And after nyan, kakain na kami para makatulog na kasi maaga pa kami bukas. At dito nga pala kami kakain. Local food siya dito sa Ximending and wala siyang store name. Pero kung gusto nyo itong puntahan, ito ang isi-search nyo. Kick Center, yung sa harap ng store nila, or ito na lang. At ito si Tatay, ang legendary chef nila. At ito nga pala yung amo ko. After 5 minutes, ito na yung food namin. And this time, kailangan ko na ulit mag-shoutout. Shoutout nga pala sa ninong at ninang namin. To our gorgeous ninang. Ninang Jen and poging Ninong Alvin, and to our supportive Ninang Sol and Ninong Eugene. Thank you sa pagpapatuloy ng sasakyan namin na si Monty dyan sa bahay nyo. Kain po tayo. Day 5 na tayo and this is our last day here in Taiwan. And nag-breakfast na naman kami dito sa Yonghe Soy Milk. At in-order namin itong cold soy milk, favorite ng asawa ko na bacon pancake at ako naman ay egg bacon sandwich. Cheers! Thank you Lord ulit sa food. Sa food review, soy milk is 3 out of 5, bacon pancake 5/5, and egg bacon sandwich ay 5/5 din. Masasarap lahat ng foods dito. Must try pag napunta kayo dito sa Ximending, Taiwan. After kumain, pumunta kami dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. How to get here? From Sima Station, go to Green Line and then 2 stops going to Chiang Kai-shek Memorial Hall. Paglabas nyo ng station, go left at makikita nyo na yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Dami din ditong photo spot na pwedeng aurahan at madali lang siyang libutin. And this is the flag of Taiwan. Thank you sa good honeymoon memories namin. Dito pa guys, maganda rin umaura oh. And this is our last tourist spot here in Taiwan. Bye guys! See you on our next travel vlog. Bye! And bago kami umuwi, bumili kami ng pampasalubong dito sa 7-Eleven at ito ang trending na coffee nila. And we are here in Taoyuan Airport at dito ko natatapusin ang vlog ko. Bye!